Para mabuhay, pinili ni Aliyah ang landas na kailanman ay hindi niya ipinangarap. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa lalaking dapat sana'y nagtataguyod sa kanila. 27 years old na siya. May asawa at may anak. Ang asawa niyang si Kian ay walang trabaho. At tila mas may oras pa para sa alak at yosi kaysa sa pamilya. Grabe ka talaga, Aliyah. Iba ka. Papuri ng lalaking katatapos lang magbihis sa loob ng mumurahing hotel. Tahimik lang nang umiti si Aliyah. Sanay na siya sa mga salitang ganoon. Mga salitang puno ng paghanga. Pero walang saysay pagkatapos. Inabot ng lalaki ang 2,000 piso at sinuot ang relo niya. Tatawagan kita ulit ha. Sabi pa nito bago tuluyang lumabas. Hindi na sumagot si Aliyah. Pumasok siya sa banyo. Mabilis na naligo. At pilit hinugasan hindi lang ang katawan, kundi pati ang bigat na nakakapit sa dibdib niya. Pagkatapos magbihis, lumabas siya ng kwarto. At doon niya nakita si Kian. Nakasabit ang yosi sa bibig nito. Namumula ang mata. At amoy na amoy ang alak. Hindi ka man lang ba naligo? Puna ni Aliyah habang sinusuri ang itsura nito. Ang baho mo na. Ang dami mong sinasabi. Iritableng sagot ni Kian. Bigyan mo na lang ako ng pambili ng alak. Huminga ng malalim si Aliyah bago nag-abot ng 1,000. Alam niyang kapag tumanggi siya, magwawala ito. At ayaw niyang makagawa ng eksena sa lugar na yon. Mamaya, ako naman ang customer mo ha. Bulong ni Kian. May kasamang ngising nakakasuklam. Huwag kang lumapit sa akin. Malamig na sagot ni Aliyah. May pupuntahan pa akong iba. Shh, basta galingan mo lang ha. Sapat nito. At siguraduhin mong may pang-ambag ka sa bisyo ko. Napailing si Aliyah. Kung tutuusin, si Kian ang dapat bubuhay sa kanila ng anak. Pero ito siya ngayon. Nagpapakahirap. Nagpapakababa. Para lang may maipakain sa pamilya. Iniwan niya si Kian at lumipat sa kabilang kwarto. Hindi pa lumilipas ang 30 minuto, tapos na naman. Isa na namang 2,000 ang naitabi niya. Sa bawat perang naiipon, umaasa siyang balang araw ay makakapagtayo siya ng maliit na tindahan. Isang trabahong hindi kailangang ipagbili ang sarili. Pag-uwi niya, ramdam niyang sakit sa katawan. Halos hindi siya tinatantanan ng customer. 3 buwan daw itong walang babae. Madaling araw na siyang nakarating. Inasikaso pa niyang anak. Naghanda ng gamit para sa paaralan. Samantalang si Kian, kararating lang din. Lasing na lasing, kasama ang mga barkada na mukhang maaasim at maingay. Ang alak na iniinom nila, galing sa perang pinagpaguran ni Aliyah. Buong maghapon lang natutulog si Kian. Gising lang kapag gabi, parang paniki. Hoy, tawag nito kinagabihan. Pahingi naman ng 1,000. Dami mo namang customer mamaya, di ba? Bago pa makasagot si Aliyah, kinuha na ni Kian ang wallet niya. Sinubukan niyang habulin ito, pero mas mabilis si Kian. Ano ka ba? Sigaw ni Aliyah. Pambili yan ng gatas ng anak mo. Biglang tumigil si Kian at tinignan siya ng masama. Natuto ka lang magkapera, sabi nito. Nagdamot ka na. At doon na naman napuno ng katahimikan ng bahay. Isang katahimikang matagal nang sinanay ni Aliyah na tiisin. At muli na namang nagsimulang manumbat si Kian. Isa-isang binalik sa ala-alang mga naitulong niya raw noon. Ang mga panahong matagal nang lumipas. 2 taon nang nakakaraan. Pero para sa kanya, parang kahapon lang yon. Kung hindi dahil sa akin, wala kayo kung nasaan kayo ngayon. Madiin niyang sabi habang nakaupo sa sulok ng bahay. Lahat ng binigay ko sa iyo, sa pamilya mo, nakalimutan mo na. Tahimik lang si Aliyah. Ayaw na niyang palakihin ang usapan. Pagod na siya sa paulit-ulit na away na wala namang patutunguhan. Bahala ka. Mahina ang tugon niya, sabay talikod. Iniwan niya muna ang anak sa kapitbahay. May naghihintay na naman kasing customer. Tulad ng dati, sa parehong hotel. Isang lugar na kabisado na niya. Kaibigan na niyang ilang staff roon. At hindi rin lihim na minsan na siyang napalapit sa manager ng lugar. Minsan, muntik na siyang nahuli ni Kian roon. Buti na lang at hindi siya ang ka-check-in nito noong araw na iyon. Pagpasok niya sa kwarto, bumungad sa kanyang isang lalaking halatang may edad na, lampas 50. Sir Derek? Maingat niyang tanong. Yes? May ikling sagot ng lalaki. Sa tindig at boses pa lang nito, ramdam na ni Aliyah na may kayang kaharap niya. Nagpakilala sila sa isa't isa. Hinayaan niyang pangunahan siya ni Derek at pinapunta muna siya sa banyo.
Magpahinga ka muna, sabi nito. Gusto kong maayos ka. Napansin ni Aliyah na hindi ito amoy matanda at malinis sa katawan. Isang bagay na ikinagulat niya. Matapos ang ilang sandali, nagbihis na siya. Doon inabot sa kanya ni Derek ang 4,000. Pwede ka bang bumalik bukas? Tanong nito, kalmado ang tinig. Napangiti si Aliyah. Opo, sagot niya. Malaki po pala kayong magbigay. Bago umuwi, kumuha pa siya ng isa pang customer. Saglit lang siyang nakatulog pagdating sa bahay. At nadatnan niya si Kian na nakahandusay sa sahig. Mahimbing ang tulog. Wala talagang silbi. Bulong niya sa sarili. Kinabukasan, dinala niya ang anak sa pinsan niya. Maaga siyang kailangan ni Derek. At sa pagkakataong ito, sa bahay mismo nito. Habang papunta sa address, napaisip siya. Baka mag-isa lang siya, sabi ng isip niya. Pagdating doon, maayos at tahimik ang bahay. Inasikaso muna niya si Derek, tulad ng inaasahan. Pagkatapos, ipinaghain pa siya ng pagkain. Ang dami kong niluto, sabi ni Derek habang inilalapag ang mga lalagyan. Iuwi mo na lang yung iba, masasayang lang. Inabutan pa siya nito ng 5,000. Hindi maitago ni Aliyah ang tuwa. Maraming salamat po. Taos puso niyang sabi. Saglit siyang naglakas loob magtanong. Kayo lang po bang mag-isa dito? Oo, sagot ni Derek. Nasa Maynila ang mga anak ko. Ang asawa ko, matagal nang wala. Hindi doon nagtapos ang mga pagkikita nila. Paulit-ulit yon. Hanggang sa masanay na silang magkasama. Isinama siya ni Derek sa iba't ibang lugar. At minsan pa ngayon nakapag-service siya sa isang mamahaling hotel. Malayo sa mga lugar na dati niyang ginagalawan. Kahit may edad na si Derek, hindi iyon naging hadlang. Maayos ang pakikitungo nito at pareho silang nakikinabang sa isa't isa. Isang gabi, habang kumakain sila ng steak sa loob ng hotel room, biglang nagtanong si Derek, nakatingin ng diretso sa kanya. Pinapayagan ka ba ng asawa mong gawin to? Napatawa ng bahagya si Aliyah. May halong pagod at panunuya. Batugan kasi yun. Sagot niya kay Derek. Walang silbi. Mas natutuwa pa nga siya kapag marami kang customer. Napakunot noo si Derek. May anak kayo? Tumango si Aliyah. Meron. Nagpatuloy pang usapan nila kung saan-saan napunta hanggang sa matapos ang hapunan. Pagkaraan, muling ginusto ni Derek ang presensya niya at hinayaan na naman ni Aliyah ang sarili sa paulit-ulit na siklo ng buhay niya. Pagkalipas ng 2 araw, na halos hindi siya umuwi, bumalik di siya sa bahay. Ang mga hugasing iniwan niya noon ay naroon pa rin. Hindi man lang ginalaw. Buti naman naisipan mo pang umuwi. Bungad ni Kian, nakaupo sa sala. Pahingi nga ng pera, nagiinuman kami. Hindi man lang ito tumayo para tulungan niyang ibaba ang dala niyang bag. Tahimik na inabot ni Aliyah ang 1,000. Gusto na lang niyang umalis nito para tumahimik ang bahay. Simula noon, halos araw-araw na siyang pinapapunta ni Derek sa bahay nito. Minsan, hindi man kailangan ng katawan niya, gusto lang nitong may kasama. Sa gabi, umuuwi pa rin siya sa sarili niyang bahay. Isang gabi, napabuntong hininga si Aliyah habang pinagmamasdan si Kian na halos hindi na makatayo. Wala ka bang balak magbago? Tanong niya, mahina pero puno ng pag-asa. Walang sagot. Bagsak na naman si Kian sa kalasingan. Sa isang sulok, may nakita pa siyang bakas ng ipinagbabawal na gamot. Napailing na lang si Aliyah. Wala na talaga, sabi ng isip niya. Mali ang pinili ko. Kahit nasa bahay na siya, si Derek pa rin ang kausap niya sa telepono. Malambing ito, maalaga at sa totoo lang, mas payapa ang pakiramdam niya kapag naririnig ang boses nito kaysa sa katahimikan ng bahay. Nagpasya siyang huwag munang tumanggap ng booking. Kailangan niya ng pahinga, maglaban ng damit at maglaan ng oras sa anak. Bigla siyang napabangon nang makarinig ng malakas na tunog mula sa labas ng kwarto. Paglabas niya, nakita niya si Kian. Nagwawala, nagbabasag ng gamit. Ano bang ginagawa mo? Gulat niyang tanong. Wala bang pagkain? Sigaw ni Kian. Lagi ka na lang nagpapasarap. Wala ka bang pamilya? Napuno si Aliyah. Wow! Sagot niya. Bakit hindi ka bumili? Palibhasa. Bisyo mo lang iniintindi mo. Tumalikod siya, pero hindi pa rin tumigil si Kian.
Kapag pinagsasabay-sabay nito ang bisyo, mas lalo itong nagiging marahas. Hindi na nakaiwas si Aliyah nang bigla siyang hilahin ni Kian sa buhok at saktan. Sa itsura nito, parang handa siyang gawin ng kahit ano. Natigil lamang si Kian nang marinig ang iyak ng bata. Patahanin mo yung anak mo. Utos nito, tila walang nangyari. Masakit ang buong katawan ni Aliyah habang pilit siyang tumayo. Nilapitan niya ang anak nila at kahit na hirap, nagtitimpla pa rin ito ng gatas. Lumipas ang isang oras, tahimik si Kian. Pero bago tuluyang umalis, kinuha nito ang pera sa wallet ni Aliyah at ginastos lahat sa bisyo. Maghapon lang nanatili si Aliyah sa bahay. Paulit-ulit siyang kinakamusta ni Derek sa telepono. Nagtatanong kung ayos lang ba siya. Gusto niyang magsabi ng totoo, pero hindi niya magawa. Tahimik na lang siyang sumagot. Pilit tinatago ang sakit na siya lang nakakaramdam. Ilang araw na hindi nakakapagtrabaho si Aliyah. Halos hindi pa rin nawawala ang mga marka sa mukha niya. Wala ka ng pera? Tanong ni Kian. Nakatingin sa kanya na parang obligasyon lang siya. Tahimik na itinuro ni Aliyah ang sariling muka. Sa tingin mo ba? Sagot niya. May tatanggap sa akin na ganito ang itsura? Lumapit si Kian at tinawakan ng kamay niya. Sa pagkakataong iyon, tila wala ang tapang ng bisyo. Malinaw ang mata. Mahinahon ang boses. Pasensya na. Sabi nito, medyo uminit lang ulo ko noon. Bibili kita ng gamot. Pahingi lang ng pambili. Napailing si Aliyah. Sanay na siya sa ganitong lambing. Panandalian at may kapalit. Huwag na. Sagot niya. Okay lang ako. Ilang araw pang lumipas bago tuluyang gumaling si Aliyah. Si Kian naman, araw-araw may utang sa tindahan. Wala pa ring trabaho. Wala pa ring pagbabago. Dahil ilang araw na rin siyang hindi nagpapakita, pinuntahan niya si Derek. Alam niyang nag-aalala ito. Pagdating niya sa bahay, agad siyang niyakap ng lalaki. Akala ko hindi ka nababalik. Sabi ni Derek, may halong pag-aalala. Kumusta ka na? Nagkasakit lang. Maikling sagot ni Aliyah. Pinapasok siya ni Derek sa loob, ngunit hindi nakaligtas sa mata nito ang mga pasa sa mukha niya. Bakit may sugat ka? Tanong nito, diretso ang tingin. Wala lang yan. Pilit na sagot ni Aliyah. Nadulas ako eh. Ngumiti si Derek. Hindi masaya, kundi puno ng alam. 52 years old na akong nabubuhay. Sabi niya. Maraming beses ko nang narinig ang palusot na yan. Doon na bumigay si Aliyah. Tahimik siyang umiyak at sa pagitan ng hikbi, sinabi niyang lahat. Ang asawa, ang pananakit, ang takot at ang pagod. Kasal ba kayo? Tanong ni Derek matapos siyang pakinggan. Umiling si Aliyah. Wala nga kaming pangkain eh. Sagot niya. Pangkasal pa kaya? Napabuntong hininga si Derek. Saglit siyang tumahimik bago nagsalita muli. Sumama ka sa akin. Napatingin si Aliyah sa kanya. Nakangiti si Derek. Hindi pilit. Hindi nagmamadali. Parang balak akuin ng responsibilidad. Yung anak ko, tanong niya, may kaba sa tinig. Isama mo. Sagot ni Derek. Kaya ko kayong buhayin. Basta itigil mo ng trabaho mo. Sa sandaling iyon, hindi na nag-isip pa si Aliyah. Tumango siya. Matapos magplano, pinauwi siya ni Derek. Kunin mo lang mga papeles at ang anak mo. Bili nito. Hindi na kailangan ng mga gamit. Bibilhan ko kayo. Pag uwi niya, nadatnan niya si Kian na kumakain mag-isa. Saan ka pupunta? Tanong nito. Bakit kasama mo ang anak natin? Sa loob-loob ni Aliyah, alam niyang tama ang desisyon niya. Iiwan niya ang lalaking hindi kayang buhayin ng pamilya o ang sarili. Ipapacheck up ko lang sa center. Sagot niya, kalmado ang boses. May sinat kasi siya tuwing hapon eh. Tumango si Kian na parang walang pakialam. Sige, sabi nito. Magsasabong ako mamaya ha. Iwanan mo ako ng pera. Walang kahit anong reaksyon si Kian nang paalis na si Aliyah kasamang anak nila. Ni hindi man lang ito tumingin. Iniwan niyang 1,000 sa mesa. Hindi dahil may utang siya, kundi dahil ayaw na niyang marinig pang reklamo nito. Para sa'yo yan. Mahinaw niyang sabi. Huling beses na. Hindi sumagot si Kian. Abala na ito sa iniisip kung saan pupunta mamaya. Habang palabas ng bahay, mahigpit na niyakap ni Ali ang anak niya. Ito na.
Sabi ng isip niya, panahon na para hindi na magtiis. Sumama siya kay Derek. Pinatira siya nito sa bahay. Hindi bilang lihim, hindi bilang bisita, kundi bilang pamilya. Unti-unti naging maayos ang buhay ni Aliyah. Hindi na siya nagugutom. Hindi na niya kailangan magpuyat at ipagbili ang sarili para lang may makain sila kinabukasan. Ma, may ulam pa. Masiyang sabi ng anak ni Derek isang gabi. Napangiti si Aliyah. Simpleng salita, pero matagal na niyang hindi naririnig. Tinanggap siya ng mga anak ni Derek. Walang tanong, walang panghusga. Parang natural lang ang lahat. Parang doon talaga siya dapat napunta. Minsan, tinanong siya ni Derek habang nagkakape sila sa umaga. May pagsisisi ka ba? Umiling si Aliyah. Wala. Sagot niya. Hindi ko deserve ang ganoong buhay. At hindi ko deserve ang ganoong lalaki. Tumagal ang pagsasama nila. Hindi perpekto, pero payapa. Kalaunan, nabuntis si Aliyah. Isang gabi, hawak ni Derek ang kamay niya at may ngiti ng puno ng katiyakan. Papakasalan kita. Sabi nito, gusto kong kumpleto tayo. At ganoon nga ang nangyari. Nagkaroon sila ng anak at naging asawa niya si Derek. Hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang katuwang. Wala nang balita si Aliyah kay Kian. At kahit minsan, hindi na rin niya naisip ang alamin kung anong naging buhay nito. Mas pinili niyang tapusin ang kwento roon, sa puntong payapa ng puso niya. Isinulat niyang huling linya, isinara ang pahina, at sa ibaba ay iniwan ang pirma. Nagmamahal, Aliyah.